Alright, magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to another episode po natin. Sagutin na natin ngayon. Ban nga ba ang Saudi Arabia? May mga nag-message, may mga nag-post din sa aking Facebook group and sa iba ring pong mga Facebook group, may nag-post din. Ang pakita ko po sa inyo. Ayan. Ano po yung balita na iban daw ang Saudi, mga Cubs? Okay. As you can see po, yan ang sabi. Tapos kung mapapansin nyo po yung mga comment dito, hindi rin alam ng ibang tao. Okay? Baka tungkol naman siguro sa dalawang Pinay namatay, o sana nga, ibang lahi na lang kunin nila. Ay, sana nga, uy, para ibang lahi kunin nila. Okay. Wala nang day of unlimited. Maita para makauli na. O, sabi nito, totoo to. Meron naman yata namatay na kadama dahil po siguro sa dalawang kabayan namatay. Maraming kasing kaso dito sa Saudi na namamatay. Siguro ipapatupad na. Kaya sana iban na po. Kulang sa pagkain. Sino daw may sabi? Sabi dito, sabi ng amo kong babae, ban. Alright. Mga minamahal na kababayan ko. Bagamat gusto nyo pong iban ng Saudi Arabia, sino po ba ang gusto nyong iban? Sige nga po, kasambahay o pangkalahatan. Kung lalahatin nyo kasama mga sektor ng mga skilled workers, nurses, doktor, specialista, inhinyero, mga skilled workers, restaurant, caregiver, whatever, I don't think so. May pangalawa akong tanong. Lahat po ba ng employer masama? Meron kang 5 daliri. Pantay-pantay ba? Hindi. O yung kabila, pantay rin ba? Hindi. Naniniwala ka ba o sasangayon ka ba na may mga worker na balasuba sa trabaho? O yan tayo eh. Di ba? Ikaw mismo nasa isip mo, oo nga naman, maraming mga Pilipinong balasubas. So kung gusto nyo pong iban dahil may nangyari sa mga ibang worker, kagagawan man o hindi, pinabayaan ng agency o ng employer, marapat ba na iban lahat yan? Saan kayo pupunta? Saan kayo mag-a-apply? Comment nyo. Madali ba? Madali ba? Para mayroon kayong idea, nung binan ang Kuwait, yung mga pa-deploy ng Kuwait, inilipat sa Saudi. Alam niyo ho ba yun? Naglipata ng mga papunta sana ng Kuwait, mga nag-a-apply sa Kuwait, napunta sa Saudi Arabia. Alam niyo ba yun? So kung ibaba ng Saudi Arabia, lilipat kayo sa Kuwait. Sa Kuwait may problema din. Sa UAE marami rin. Sa Jordan marami rin. Sa Egypt. Sa Oman. Saan ho bang secured na bansa? Kahit nga sa sarili nating bansa may mga durobong employer. Isip nyo ba yan? Pinapatay nyo ang sarili ninyo. Kayo nagsasabi ang hirap magtrabaho sa Pilipinas, makahanap ng trabaho sa Pilipinas. Ngayon, kung emosyon ang pag-uusapan natin, dadaanin ko kayo sa emosyon. Saan kayo kukuha ng panggastos nyo? Saan ka mag-a-apply? Magko-cross country ka? Sigurado ka ba na maswerte ka mapupunta sa ibang employer? O suswertihin ka sa ibang employer? Sigurado ka ba na mabibigyan ka ng day off? Sigurado ka ba na tataas ang sahod mo? Sigurado ka ba na mas malaya ka sa pupunta mong bansa? Di ba hindi? So in other words, kung ibaban yan, sinong kawawa? Kayo. Tama hindi?
Kayo mismo nagsasabi, hindi lahat ng employer masama. So dahil may namatay, nagpabaya yung agency, sira ulo yung employer, pati yung mga sinuwerte sa employer, idadamay nyo na. Balikan ko yung tanong, sino ho bang gusto nyong iban? Mga kasambahay? Sino? Newly hire ba? O yung damay pati yung mga balik manggagawa? Yung mga OFW na matagal sa employer tapos nagbabakasyon tapos hindi na rin ibabalik? Sige nga po. Emosyon sa emosyon. Alam niyo mga kababayan ko, naiintindihan ko at alam ko, kahit natutulog ako, napapanaginipan ko pa. Hindi na mawawala ang pang-aabuso. Hindi na. Hindi na. Meron ding pabaya o kapabayaan ng gobyerno ng Saudi. Hindi natin na pag-uusapan. Tama hindi? Hindi natin na pag-uusapan. Kung tutuusin po, kayo, tayo, ay human, human victim ba tawag doon? I forgot the term. Isa rin tayo sa mga, how would I say, biktima ng pang-aabuso. Bakit? Lagi nating pinupukpok gobyerno natin. No? Pero naisip niyo ba na pukpukin ng gobyerno ng Saudi Arabia? Di ba? Hindi nyo napupukpok. Hindi natin napag-uusapan. Strictly monitoring, sabi ng mga senador, usap dito, usap doon, hearing dito, hearing doon, may nangyayari. Let me ask you, may nangyayari. Sila nga mismo natutuwa kapag maraming OFW nakakapag-abroad. Sila nga mismo tuwan-tuwa kapag malaki remittances nyo. Tinatawag pa kayo mga bagong bayani. Bakit hindi nila pukpukin ang gobyerno ng Saudi? Saan ba nang uugat? Sino ho bang palagi ng bubugbog? Saudi National. Dapat yun ang kastiguhin. Di ba? Kaya nga sabi ko lagi, no, if you watch my previous video, sinabi ko kay Senator Rapi Tulfo, patawag mo ang ambasador ng Saudi Arabia dyan sa Senado. May ambassador naman po sa Pilipinas ng Saudi Arabia. May embassy sa ng Saudi Arabia sa Pilipinas, di ba, sa Maynila. Ipatawag mo. Kastiguhin nyo. Bakit ba ganito? Ya Sadiq, leshada. Di ba? Senate hearing. Namatay si Ranara sa Kuwait. Namatay si Kabayan sa Saudi, sa Jeddah. Bakit hindi nyo pinapatawag ang mga ambasador ng mga to? Duwag kayo. Putek, nandyan sa bakuran ng Pilipinas ang ambasador ng Saudi at ng Kuwait. Kapag may namamatay, hindi nyo man lang patawag. Ang pinapatawag nyo agency, DMW. Meron bang nangyayari? Paulit-ulit eh. Usap lang tayo ng usap, wala namang solusyon na nagagawa. Monitoring. Putang inang monitoring yan. Baka pumuti na ubo ko, wala pang monitoring. Real talk. Ngayon, sa lahat ng mga OFW, babalikan ko kayo. Gusto nyong iba ng Saudi Arabia? Saan kayo pupulutin? Napakahirap maghanap ng trabaho. Ay, madali lang daw. Skupo. Pasok dito, labas ilong. Diba? Madali ba mag-abroad? Putek, nahirapan nga ako kayo.
Requirements pa nga lang, hirap na kayo. Yan tayo eh. Again, emosyon ha. Emosyon ang pinapairal ko ngayon. Kawawa din kayo. Remember, hindi pantay ang mga daliri nyo. Kahit nga yung nasa baba, hindi rin pantay. Diba? May ganun eh. O hindi, paa, mga daliri mo sa paa. Bakit? Pag sinabi ko bang baba, alam, putik. Kayo talaga. Nagpapatawa talaga kayo mga kababayan ko, no?